Para maging more inclusive, no, yung ating mga kapatid, mga kababayan na may mga kapansanan. Ano mga nakikita ninyong kaya nating gawin kaagad para po matulungan sila pagdating po sa mga sakuna? Number one po, yung mga ano po, yung mga preparedness nila na prior dumating yung mga sakuna. Mm. Meron po tayo mga innovations, yung iba po gumawa po ng parang ano po, towers na yung mga blinking towers, mga ganun po. So yung Mhm. mga different innovations with preparedness po prior sa sakuna, dapat po ma-instill. And at the same time, pagka nagkaroon na po ng sakuna, dapat po yung mga evacuation centers, mga ganun, accessible po siya. Mm. Like nakakapasok yung gumagamit po ng mga wheelchair. Mhm. So ganun po yung mga ano natin, yung mga gusto natin i-focus na mabigyan po ng accessibility with Mm. respect to the response dun sa calamities po na nangyayari para sa persons with disability. Okay. Okay, Mm. sir. Alam po natin na ang frontliner po natin sa mga barangay ang LGU, ang pinaka-frontliner po ng bawat household ay ang LGU. Kamusta po ang koordinasyon nyo with the LGUs? How sure are you that most of the LGUs are compliant when it comes to taking care of the PWDs? And another question po, nasa 1.44 po at least ang persons with disabilities sa buong bansa, no? With regards to this, ilang porsyento po ng household sa mga LGUs na may PWD ang may updated na vulnerability profile? Kasi kailangan po natin yan, di ba? Pag tumugon po tayo, pagdating ng disaster, updated po ba lahat ng LGU? Paano nyo po na monitor? Okay, for your question po with regards to the NGUs po, meron po tayong tinatawag na Persons with Disability Affairs Offices na it is mandating first to third class municipalities, cities and municipalities to have this office. And this office po is actually the prime ano po, the grassroots level of implementation of the different disability laws. So sila po yung kino-coordinate ng NCDA, kinakapacitate po natin sila na mag-ano po, ma-include yung accessibility not just with ano po disaster but sa lahat po na implementation ng different disability laws based din po sa international laws and then sa Magna Carta po natin with respect to Republic Act 7277. Mm. Now, meron tayong close coordination po talaga dito especially with ano po mga disability sensitivity training and then kasama din natin po yung ano po yung sa mga disaster risk reduction and management natin. Now, for your second question po, dun sa tala po ng NCDA po with respect to the persons with disability, meron po tayong approximately 2.4 million po na persons with disability based on the Philippine Registry for Persons with Disabilities. Now, with 2.4. respect, Mm. yes po, 2.4 million po. You can visit it, you can see it po sa website namin, nasa ncda.gov.ph. Pero I think sa website po namin nasa mga roughly 2.3 kasi po updating siya, real time po siya na nag-update. Now, with respect po dun sa third question niyo po kung nakatag ba yung persons with disabilities, sino yung uunahin, based po dun sa batas natin sa Magna Carta na dapat po talaga persons with disability ay uunahin with respect to ano po, with respect to disaster risk management. Oo. So sila yung priority. Priority Yes sila. po. So wala po tayong parang mas priority pa doon na priority but it sila has na. to be the persons with disability to be prioritized with respect to evacuation or movement sa paano po sa mga disaster risk and management. Oo. Okay.